Sa ating buhay, lalo na tuwing umaabot tayo sa hustong edad, lumalalim ang ating kagustuhang magtagumpay at mahanap ang tunay na magpapasaya sa atin. Ngunit minsan, sa ibang mga tao, ang desperasyong ito ang naghahatid sa kanila sa iba yung kapahamakan. Ang kaso na ibabahagi ko sa inyo ngayon ay naganap sa tinatawag na Land of the Rising Sun, ang Japan. Ngunit bago tayo magpatuloy, mga ka-TBSA, gusto ko lang magpasalamat sa lahat ng tumatangkilik sa ating mga videos at imbitahan ang lahat na mag-subscribe at i-click ang notification bell upang maging updated sa ating mga uploads. Sabado, Hunyo 18, 2022, sa isang kagubatan sa Hitachi Oda, nagsasagawa ng investigasyon ang lokal na pulisya. Habang hinahanap nila ang mga posibleng ebidensya, natagpuan nila ang katawan ng isang dalaga na nakabitin sa isang puno, walang anumang saplot. Siya ay may posa sa kamay at ang kanyang muka ay nasa malubhang estado dahilan upang hindi ito agad na makilala. Pinaghihinalaan ng pulisya na ito ay itinapon mula sa taas ng bundok at bumagsak lamang sa lugar kung saan ito natagpuan, isang masukal na kagubatan na malapit sa Ikuta Falls. Dahil hindi masyadong kilala ang lugar na ito, hindi ito dinarayo ng mga turista. Agarang nagsagawa ng hakbang ang pulisya upang tukuyin ang pagkakakilanlan ng biktima. 10 araw bago natagpuan ng pulisya ang babae, noong Hunyo 8, 2022, isang mag-asawa mula sa Tokyo ang nag-report sa pulisya na ang kanilang 23 taong gulang na anak na babae ay umalis ng bahay noong Hunyo 5 at hindi pa bumabalik. Ayon sa kanila ay hindi nila makontak ang kanilang anak kaya't lumapit na ang mga ito sa pulisya upang makahingi ng tulong. Matapos ang beripikasyon, nakumpirma na ang nawawalang dalaga at ang babaeng natagpuan sa kagubatan ay iisa. Nakilala ang biktima bilang si Rina Arano, 3 taong gulang na nakatira sa isang apartment sa Bunkyo Ward, Tokyo. Mga 100 kilometro ang layo mula sa lugar kung saan siya natagpuan. Lumaki si Rina sa isang pamilya na walang gaanong problema sa pananalapi. Mayroon siyang isang nakatatandang kapatid na babae at sila ay namumuhay ng tahimik at masaya. Ang kanyang ama ay nagtatrabaho sa isang kumpanya na gumagawa ng gamot sa Alzheimer's disease at schizophrenia, habang ang kanyang ina ay isang ordinaryong may bahay. Mula pagkabata, si Rina ay kilalang sweet at mapagmahal. Kinagigiliwan siya ng kanyang pamilya dahil sa kanyang masigla at masayahing personalidad. Mahilig siyang kumanta at sumayaw. Noong elementarya, sumali si Rina sa dance club ng paaralan at nakakuha ng mataas na ranggo sa mga kompetisyon ng sayaw. Marahil dahil sa impluwensya ng kanyang ama, pinangarap ni Rina na maging isang pharmacist. Iniisip na makabubuti ang mag-alay ng buhay sa pagsagip ng mga pasyenteng may cancer. Nung mag-high school, nagkaroon siya ng maraming bagong kaibigan at karanasan. Unti-unti, naging mas interesado si Rina sa fashion at music. Nagsimula siyang magbigay pansin sa kanyang itsura at ninais na mas pumuti at kuminis ang kanyang balat. Gayunpaman, noong high school, nagsimulang bumaba ang kanyang mga grado. Nawala ang kanyang konsentrasyon sa pag-aaral at hindi naipasa ang kanyang entrance exam sa pangarap na university. Sa gabay ng kanyang mga magulang, nag-enroll si Rina sa isang medical training school. Ngunit dahil sa hirap ng kurso, nawalan siya ng focus sa pag-aaral at nalihis ang kanyang pangarap bilang isang pharmacist. Madalas siya mag-skip ng klase at nagsimula siyang magrebelde sa kanyang mga magulang. Sa edad na 19, nagdesisyon si Rina na huminto sa pag-aaral sa kabila ng pagtutol ng kanyang mga magulang. Dahil sa hindi pagkakaunawaan, iniwan niya ang kanilang tahanan sa Bunkyo Ward at lumipat sa Shinjuku Ward. Nagrenta siya ng isang murang apartment at namuhay mag-isa. Upang maibsan ang kalungkutan ng pag-iisa, nag-ampon siya ng isang pusa. Nagtrabaho si Rina bilang bartender sa Kabukicho, isang kilalang entertainment district na sikat sa nightlife at adult entertainment. Gayunpaman, hindi naging sapat ang kanyang kinikita para sa kanyang personal na mga pangangailangan. Ang pamumuhay ng independent ay nagpahirap kay Rina na tustusan ang kanyang mga gusto at kailangan. Ang mga gastusin para sa damit at pampaganda ay hindi na basta maliit na halaga. Nais ni Rina na kumita ng mas malaking pera bunsod ng pagkahumaling nito sa material na mga bagay.
Lihim siyang nagtrabaho bilang freelance model at actress gamit ang isang stage name. Wala siyang management agency kaya't siya mismo ang nagko-promote at nag-aasikaso ng kanyang mga schedule para sa mga photo shoots at video recordings. Gumawa rin siya ng mga material na ang genre ay para sa adult market dahil ito ay napakapopular sa Japan. Ang bayad sa ganitong trabaho ay maaaring mag-iba depende sa kasikatan ng modelo at iba pang mga salik, tulad ng kung kikita ba ang kanyang muka o hindi. Ang mga sikat na modelo ay maaaring kumita ng higit sa 200,000 yen o humigit kumulang 75,000 pesos kada shoot. Sa pagsisimula ni Rina, kumita siya ng humigit kumulang 100,000 yen sa bawat shoot. Nagtagumpay si Rina sa kanyang ginagawa at lumikha ng kanyang sariling fan club na nagpapasok ng mahigit 1,000,000 yen o halos 400,000 pesos kada buwan. Bagamat malaki ang kinikita niya ay malaki rin ang risk ng kanyang trabaho dahil walang proteksyon mula sa isang management agency at kadalasang direkta siyang nakikipag-ugnayan sa kanyang kliyente. Kapag sumali sa pribadong pagkuha ng video, karaniwang lalaki ang kapareha sa pagkuha at minsan dalawa lamang sila sa isang silid. Sa mga ganitong pagkakataon, maaaring maging mas malala ang mga eksena kaysa sa napagkasunduan na nagdudulot ng mga posibleng pagtatalo. Bukod dito, kailangan ding maglakbay ang mga freelance model sa mga hindi pamilyar na lugar at minsan hindi pa nila kilala ang mga taong involved sa kukunang proyekto na nagdudulot ng mas matinding banta ng panganib. Sa kabila nito, pinili ni Rina na ituloy ang career. Para maiwasan ang anumang pagbabago sa nilalaman ng mga photoshoot, pinag-uusapan ni Rina at ng kanyang kliyente ang lahat ng detalye bago ang kanilang appointment. Pumapayag lang si Rina na makipagkita kapag siguradong nasunod ang kanyang mga kondisyon. Minsan, aksidenteng nakita ng kanyang pamilya ang mga litrato niya na may suot na maiikling damit. Ito ay kinadismaya ng kanyang mga magulang. Sinabi naman ni Rina na nagmomodelo lang ako ng fashion, kaya kailangan kong magsuot ng ganitong mga damit. Matapos ang ilang paliwanag, naniwala ang kanyang mga magulang at hinayaan na lang ito. Noong 2021, sa edad na 22, nagdesisyon si Rina na bumalik sa kanilang bahay kasama ang kanyang mga magulang. Gusto niyang unti-unting baguhin ang kanyang pamumuhay. Natanim sa puso niya ang kagustuhang magpakasal, magkaanak at mabuhay ng normal tulad ng ibang kababaihan. Binalak niyang dahan-dahang kumalas sa industriyang ginagalawan niya. Sa kasamaang palad, hindi na umabot si Rina sa araw na iyon. Noong Hunyo 8, 2022, iniulat ng mga magulang ni Rina na nawawala siya matapos siyang hindi umuwi ng 3 araw. Ayon sa mga magulang ni Rina, noong umaga ng Hunyo 5, nagbihis ng maayos si Rina at nag-makeup at nagpaalam na lalabas kasama ang isang kaibigan. Ayon sa kanyang ina, pagsapit ng gabi, matapos kong ihanda ang hapunan at makauwi ang aking asawa at panganay na anak mula sa trabaho, hindi pa rin nakakauwi si Rina. Nagsimula kaming mag-alala dahil tinawagan namin siya ng ilang beses, pero palaging nakapatay ang kanyang telepono. Sa sumunod na 2 araw, nanatiling nakapatay ang kanyang telepono at kahit ang malalapit niyang kaibigan ay hindi alam kung nasaan siya. Labis ang pangamba ng kanyang pamilya na nagtulak sa kanila upang dumulog sa mga pulis. Matapos matanggap ang ulat, nagsimula ang pulisya ng investigasyon at sinundan ang mga galaw ni Rina mula noong araw na napaulat itong nawawala. Ayon sa investigasyon, umaga ng Hunyo 5, sumakay si Rina ng tren papuntang Ibaraki Prefecture at dumating sa Mido Station bandang 10:00 ng umaga. Pagkatapos nito, lumabas siya sa North Gate ng Mido Station at sumakay sa isang silver na kotse na minamaneho ng isang lalaki patungo sa Hitachi Yoda City sa Ibaraki Prefecture. Ayon sa online records ni Rina, nakipagkasundo siya na makipagkita sa isang lalaki noong araw na umalis siya sa bahay at ang lalaking yon ay isang photographer. Gamit ang surveillance footage mula sa paligid ng Mido Station, natukoy ng pulisya ang plaka ng silver na kotse at nakumpirma na ang sasakyan ay pag-aari ni Hiroyuki Sanpei, 33 taong gulang na residente ng Minami Ashigara City sa Kanagawa Prefecture. Nang tanungin si Sanpei ng pulisya, sinabi niyang noong Hunyo 5, nakipagkita nga ako kay Rina. Sinundo ko siya sa Mido Station at dinala sa isang villa sa Hitachi Yoda City. Ang villa na ito ay pag-aari ko simula 2016 pero bihira ko itong ginagamit.
Nag-photoshoot at video recording kami doon sa loob ng maikling oras. Dahil dati na kaming nagtatrabaho sa parehong lugar, naging maayos ang shoot at natapos agad. Matapos ang session noong hapon, hinatid ko si Rina sa harap ng isang gusali ng Agricultural Association na 720 metro ang layo mula sa aking villa. Pagkatapos ay umalis na ako at hindi ko na alam kung saan siya nagtungo pagkatapos noon. Dahil dito, agad na nagtungo ang mga investigador sa villa ni Sanpei. Ayon sa mga kapitbahay sa paligid ng villa ni Sanpei, 6 na taon na ang nakalipas nang binili ni Sanpei ang property. Nanirahan sila ng kanyang asawa doon ng ilang panahon bago sila nagdiborsyo. Matapos noon, lumipat din si Sanpei ng tirahan pero paminsan-minsan bumabalik siya at nananatili ng ilang araw. Sa nakalipas na 2 hanggang 3 taon, madalas nang dinadala ang iba't ibang babae sa villa. Walang nakakaalam kung ano talaga ang ginagawa niya roon. 1 linggo pa lamang ang nakalipas, dumating siya kasama ang isang magandang dalaga at ang babaeng yon ay si Rina. Sa pagkakataong yon, nanatili si Sanpei sa villa ng ilang araw bago siya umalis. Gamit ang larawan ni Rina, kinapanayam ng mga pulis ang mga residente sa lugar pati na rin ang mga dumaraan. Isang residente ang nagsabing, noong tanghali ng Hunyo 5, nakita ko si Sanpei na minamaneho ang kanyang silver na kotse kasama ang isang babae na mukhang si Rina. Pero nang hapong yon, hindi na namin nakita si Sanpei na dumaan at hindi na rin naman namin nakita pa ang babaeng kasama niya. Ipinahihiwatig nito na ang lahat ng sinabi ni Sanpei ay posibleng sariling kwento lamang niya at walang makapagpatunay nito. Agad na kinausap ng pulisya si Sanpei upang humiling na ma-access ang villa para sa isang search operation. Pagpasok sa villa, nakakita sila ng mahabang hallway na may kwarto sa kaliwa at sala sa kanan. Sa dulo ng hallway ay isang hagdan patungo sa ikalawang palapag at pababa sa basement. Habang sinisiyasat ang unang palapag ng villa, natagpuan ng mga investigador ang isang mobile phone na kalaunan ay nakumpirma na pag-aari ni Rina na tila nahulog. Nang tanungin si Sanpei tungkol dito, sinabi niyang wala akong alam tungkol dito. Baka nakalimutan lang niyang dalhin ang telepono nang umalis siya noong araw na yon. Dahil si Sanpei ang pangunahing suspect, kinumpiska ng pulisya ang kanyang cellphone at dinala ito sa istasyon para sa karagdagang katanungan. Natagpuan ng mga investigador ang maraming video na nirecord ni Sanpei, kabilang ang footage kung saan si Rina ay nakakulong sa isang madilim na silid. Ang geolocation information na nakalakip sa video ay nagkumpirma na si Rina ay nasa villa ni Sanpei noong oras na nakuna ng footage. Gamit ang mahalagang ebidensyang ito, noong Hunyo 14, opisyal na inaresto si Sanpei dahil sa hinalang unlawful confinement na ginawa nito kay Rina. Sa tulong ng search warrant, bumalik ang mga investigador sa villa ni Sanpei para sa mas masusing investigasyon. Nakolekta nila ang ilang hibla ng buhok mula sa isang futon sa unang palapag at nakakita ng basang kutsyon sa banyo sa ikalawang palapag na tila kamakailan lamang nilinis. Natagpuan ang DNA ni Rina sa kutsyon. Dagdag pa rito, nakakita sila ng isang pala na puno ng putik at dose-dose ng hibla ng buhok sa basement. Kinumpirma ng forensic analyst na ang mga hibla ng buhok ay mula kay Sanpei at Rina. Batay sa mga nakalap na ebidensya, ipinagpalagay ng mga otoridad na nag-shooting sila sa basement ng villa. At pagkatapos ng shoot, pinigilan ni Sanpei si Rina na umalis at ikinulong ito sa basement. Matapos siyang maaresto, inamin ni Sanpei, "Ikinadena ko si Rina habang ginagawa namin ang shoot pero ginawa ko yun sa kanyang pahintulot." Itinanggi rin niya ang anumang pagkakasangkot sa pagkawala ni Rina. Sinundan ng pulisya ang trails ng pagmamaneho ni Sanpei at natukoy na siya ay nagtungo sa isang kagubatan 2 kilometro mula sa kanyang villa. Sinimula ng mga investigador na lakarin ang lugar na ito upang maghanap ng mga posibleng ebidensya at dito nga nila natagpuan ang labi na nabanggit sa unang bahagi ng video. Sa patuloy na investigasyon, nakadiskubre ang pulisya ng mga hukay, mga walang lamang lata at duct tape. Ayon sa laboratory analysis, ang lupa sa mga hukay ay tugma sa lupa na natagpuan sa pala mula sa basement ng villa ni Sanpei. Nakuha ang DNA ni Sanpei mula sa mga lata at natagpuan ang DNA ni Rina sa duct tape. Bukod dito, ang uri ng duct tape ay tumutugma sa mga natagpuan sa villa ni Sanpei. Lahat ng ebidensya ay nagtuturo kay Sanpei bilang salarin.
Habang mas lumalalim ang investigasyon, natuklasan ang madilim na kasaysayan ni Sanpei. Pinanganak si Sanpei sa Koriyama City, Fukushima Prefecture noong Setyembre 1988. Ang kanyang ama ay isang ginagalang na empleyado ng isang malaking kumpanya at ang kanyang ina ay dating nagpapatakbo ng isang hair salon bago naging full-time na may bahay. Noong si Sanpei ay nasa kindergarten, naitalaga ang kanyang ama sa isang planta ng mga piyesa ng sasakyan sa Estados Unidos bilang technical instructor, kaya't lumipat ang buong pamilya sa Ohio. Malamig ang klima sa Ohio at sa simula, nahirapan silang mag-adjust at nagkaroon ng ilang issue sa kalusugan. Ngunit kalaunan ay nakapag-adjust sila at nanirahan sa Ohio ng 8 taon. Noong 2001, natapos ng kanyang ama ang kanyang assignment sa US kaya't bumalik ang pamilya sa Japan. Nagtayo sila ng bagong tahanan sa Koriyama City, Fukushima Prefecture. Pagbalik sa Japan, nag-enroll si Sanpei sa isang local middle school. Dahil sa ilang taong pananatili sa US, bihasa siya sa wikang Ingles. Bagamat hindi siya matangkad, mahusay si Sanpei sa basketball at sumali sa basketball club ng paaralan. Tinitingala siya ng kanyang mga kaklase. Tinatawag siyang prodigy sa parehong academics at sports. Gayunpaman, lumabas ang kanyang agresibong personalidad noong panahong yon. Ayon sa isang malapit na kaibigan, madalas magalit si Sanpei at maghagis ng mga gamit sa bahay, kabaliktaran ng kanyang mabuting asal sa paaralan. Noong 2003, sa edad na 15, nagtapos si Sanpei mula sa middle school na may mga natatanging karangalan. Tinanggap siya sa Soshi High School at sumali sa trampoline club ng paaralan. Naging kinatawan siya ng paaralan sa National High School Championships. Pagkatapos ng high school, ayon sa plano ng kanyang mga magulang, nag-aral si Sanpei sa University of South Alabama sa US. Nang makatapos, bumalik siya sa Japan at nakakuha ng trabaho sa isang kumpanya ng semiconductors at chemicals. Naging masipag siya sa trabaho at sa loob ng wala pang 2 taon, na-promote siya bilang department head sa headquarters ng kumpanya. Noong panahong yon, nagpakasal si Sanpei sa isang dating kaklase sa high school. Nobyembre 2016, sa edad na 28, kumuha si Sanpei ng loan na 14 million yen o humigit kumulang 5 million pesos upang bumili ng villa sa Hitachi Yoda City, ang villa na naging lugar kung saan niya ikinulong at pinaslang si Rina. Isang buwan matapos bilhin ang villa, noong Disyembre 2, 2016, inaresto si Sanpei at inakusahan ng pananakit sa isang pulis. Sa sumunod na 2 buwan, patuloy siyang nagdulot ng gulo at paulit-ulit na dinetain. Noong Enero 2017, inabuso ni Sanpei ang isang babae sa kalye ng Hitachi Yoda City. Muli siyang inaresto ng pulisya dahil sa pananakit at indecent behavior. Sa kabila ng maraming kasong kinakaharap, nagawa ni Sanpei na iwasan ang pagkakakulong sa pamamagitan ng pagbabayad ng malaking danyos at sa tulong ng kanyang mga magulang. Sa pamamagitan ng mga settlement, nakaiwas siya sa pagkakakulong na nagbigay daan sa kanyang mga mas seryosong krimen sa hinaharap. Matapos paulit-ulit na magdulot ng gulo ng walang pagsisisi, nag-file ng diborsyo ang kanyang asawa. Matapos ang diborsyo, nawala na ang kanilang komunikasyon. 4 na buwan bago naganap ang insidente, nagkakilala sina Sanpei at Rina sa Twitter. Nag-post si Sanpei ng imbitasyon para sa isang photoshoot sa Twitter. Ang lokasyon ng shoot ay sa Hitachi Yoda City, Ibaraki Prefecture at nag-aalok siya ng bayad na 60,000 yen para sa 3 oras na session. Natanggap ni Rina ang imbitasyon at sa kabila nito, patuloy na nagkaroon ng negosasyon ang dalawa hanggang sa magkasundo sila sa halagang 120,000 yen o 40,000 pesos. Noong unang bahagi ng Marso, natapos nila ang kanilang unang transaksyon at nagpatuloy ang kanilang komunikasyon. Ang pangalawa at huling transaksyon ay nangyari noong Hunyo 5. Nang araw na yon, dinala ni Sanpei si Rina sa basement ng villa, kung saan nakahanda na ang mga kagamitan sa pagkuha ng video at props tulad ng posas, mga lubid at latigo. Ang basement ay wala ng ibang kasangkapan maliban sa isang kutson. Bandang 11:00 ng umaga, habang nagsushoot, ikinadena ni Sanpei si Rina at nirecord ang buong sensitibong eksena gamit ang kanyang telepono. Habang nagsushoot, nawala ng kontrol si Sanpei. Hinawakan niya ng mahigpit si Rina hanggang sa hindi na ito humihinga.
Natakot si Sanpei sa nangyari kaya't binago niya ang itsura ng mukha ni Rina upang mahirapan itong makilala at tinapon ang kanyang katawan sa bundok na 2.4 kilometers ang layo mula sa vela. Sa oras na naiulat ang kasong ito, hindi pa nagsisimula ang paglilitis. Gayunpaman, tiyak na haharapin ni Sanpei ang mabigat na parusa. Kilala ang Japan bilang isa sa mga pangunahing bansa sa industriya ng pelikulang ito. Ang industriya ng pelikulang sinalihan ni Arano Rina ay itinuturing na pinakamalaki sa buong mundo na bumubuo ng 20% ng kabuoang kita ng global industry at nagbibigay ng bilyong-bilyong dolyar na kita para sa bansa kada taon. Bagamat iligal ang prostitusyon sa Japan, ang industriya ng pelikulang ito ay legal. Sa kabila ng paglago nito, malaki rin ang panganib ng industriyang ito, gaya ng ipinakita sa kaso ni Rina. Isa pang kilalang pangalan sa industriya ng pelikulang ito ay ang aktres na si Maria Ozawa. Si Maria Ozawa ay dating top student sa isang international school sa Hokkaido at mahusay sa Ingles. Dahil dito, nang huminto siya sa pag-aaral upang ituloy ang kanyang karera sa industriyang ito, binalaan siya ng kanyang mga magulang na itatakwil siya kung hindi siya titigil at maghanap ng ibang landas. Hindi matanggap ng kanyang mga magulang ang trabaho ng kanilang anak na babae, na itinuturing nilang kahiya-hiya, kaya tuluyan nilang pinuputol ang ugnayan sa kanya at mariing tinanggihan ang perang ipinapadala niya. Bawal din siyang bumisita sa kanila. Umabot pa sa punto na sinabi ng kanyang mga magulang sa mga kapitbahay na namatay na ang kanilang anak sa isang aksidente sa kotse. Sa kabila ng mga panganib na kaakibat ng industriyang ito, marami pa ring kababaihang Hapones ang pumipiling pasukin ang mapanghamong karerang ito. Bawat isa sa kanila ay gumagawa ng desisyon dahil na rin sa kanilang sitwasyon sa buhay, ngunit hindi maiiwasan na may mga iba sa kanila na gusto ring umalis sa karerang ito dahil sa pakiramdam ng emptiness o ng pagiging hindi masaya. Ngunit katulad ng kaso ni Rina, huli na ang lahat. Kung ikaw ay umabot na sa bahaging ito ng video, maraming salamat sa iyo. Para sa iba pang istorya, huwag mong kalilimutang mag-subscribe sa aming channel at kung may nais kang ma-feature na kwento na sa tingin mo ay angkop sa channel na ito, maaari mo itong isulat sa comment section. Ito ang Tagalog Bizarre Story Archives.